Pinahagi sa kanan sa atong Ginoong Jesucristo ang ulo sa Iglesia, ang rason kung anong naiusa kita sa pagsimpa kaniya, akong ginaabi-abi ang kanan sa atong pagsimpa kaniya niining ikaduhang Domingo sa bulan sa Pebrero, uban sa emphasis for this month as guide nato ang Leadership Month. Niining nga Domingo, we celebrate the love and past wedding. So, na-portion unya before the singing of our closing hymn, na atong nagyuon ang atong mga malaki-ayon to come forward for our prayer of rededication and commitment, and para sa pagbago na usap sa ato ang mga kakigsaan sa gugma sa matang usap. Atong ginapasalamatan ang Dios sa iyang padayon na paglingkod kanato o ang ato ang apology na medyo napuno-puno sa tao kanang abog tungod kay ginaayo pa ang ato ang mga linya sa kurente o pino kaayo ang ang semento hinungdan sa unsaon pag na sa gihapon. I hope nga kita makasabot ra ini usa nato na temporary lang na sitwasyon. Sooner or later, mahapsay na kayo kini o mawala na kayo na totally ang mga apo. No? So, ingatan yun. Please bear with us, hindi nato sa sitwasyon. Kung nagpapasalamat ka sa padayon na pag-ikon sa Ginoo na nato, nga diha sa atong mga hinay-hinay nga pagkalikabot aron na mabuhat nato ang maayo alang sa atong simbahan, ato gayon kini ginapasalamatan. Ato ginapasalamatan usab ang cluster 1 sa ato ang Bible study yesterday sa panimalay nila ni Dundon o ni Lundon Ige. Salamat sa madagunggon na pagtuon nato yesterday o salamat sa kaayo sa panimalay na nag-offer pa ang merienda. This coming Saturday, sa cluster 2, magpahigayon na usap sa ilang Bible study o dito kini sa San Isidro sa panimalay nila ni Maki o ni Darlene Lumbuan. Okay, so ginahapag na ito ang kanan ganaan ni anak ng cluster to attend our Bible study. Ang atong mga kaubanan sa Fort Wales, dili nato makauban ni Sunday. Tungod kay na sila importante na lakaw dito sa Davao. Mao na naman-list nato sila this Sunday. Sa ato usab nga mga kaigsunan, mga estudyante sa atong padayon nga pagpalikamot aron nga kita makatakon sa eskwelahan, atong ginaampo sa Ginoo ang iyang giya. And aron nga kita sa kanunay makalahutay sa atong mga palikamot, dili nato hikalimtan nga ang Ginoo
tabang siya kanatong tanan. Ang tanan anaa sa balatian, ang tanan magabiyahe, ang tanan na nilapalingkabot alang sa ilang panginabuhian, ato gayon kini ginaampo nato sa atong Ginoo. Sa nilabay ng mga adlaw, grabe yun ang amang sipon o ang prangkaso, mawa yun ko na makabon na nitry ko bangon ni Adlo sa report sa eskilahan. Apan pa ko kalahutay, iulit ka yun ko dahil yung pangulay. Ang tagkaroon, pagkil pa na ako ang sipon o ang tagkaroon kainom pa ko o mapatanggal tungod kini sa kalit lang pagdagko pagtalimsik sa atong panahon. Daghan ang ginaupo ginasipon karon. Please atong aptingan ang atong matag kaugalingon alang ini panahon. Kung natay mga vitamin C, labi na sa mga bata, mga ginikanan, dili lang hinalimutan ang vitamin C alang sa dungag nato siya. Labaw sa tanan, maraming pag-ampo sa Ginoo, alam sa iyang kaligod. Let us, in unison, greet our birthday celebrators tomorrow. O karong kisa 12, si Nanay Norma Ige Ugma, o si Macario Toledo karong 12. Sila ginanyo sa pagtindog, and let us sing our birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alam ang makin na madalis Che, no? Happy birthday, Che. Alam si Morbalan o kay Nanay Norma. Ito na lang kapulanin si Nanay, no? Kay kapit na ang Valentine. Ako sa kapulan. Kay wala niya sinila na sa ako. Let us then prepare ourselves as we come to worship our God together. Although I may be a gifted speaker and can pray in tongues anytime, anywhere, and yet I don't love others, I am only making noise without substance. And though my generosity is well known, and I have sacrificed all for God, with wounds and scars to prove it, yet I have no love. God has not profited from me at all. Love smiles through the pain of being hurt, criticized, misunderstood, ignored, with constantly complaining. Love never confronts anyone unless it is with the kind, but considered worthy of casting them out further. Three great forces motivate the church: faith, hope, and love. These powerful attributes are the basis for everything the church is doing in the world today. But even when you narrow it all down to these three, at the top of the list, you will find love. Oh
for the blessings, mercy, and guidance that you shower upon us always. Forgive us, Father, for all the sins we have committed in thoughts, in deeds, and words. Heavenly Father, as you start dwell in our hearts and minds of each and every one of us, give us the knowledge and wisdom to understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. God's love has been poured into our hearts through the gift of the Holy Spirit. The proof of God's amazing love is this: while we were sinners, Christ died for us. Because we have faith in Him, we dare to approach God in confidence. The salvific act of love of our God was made perfect through Jesus Christ's death on the cross, the only begotten Son of the Father. And with this act, through the promises of the Scripture, I now declare through the love of our God that our sins have been forgiven. So let us rejoice and let us live according to His grace and love. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your liberty. You said, Holy Ghost within, God, I praise your holy name. Because of His great love, let us greet one another through our handshake. With His love, I am singing, oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Let us continue to fill our hearts with God's love as we prepare for our pastoral prayer. Let us sing the power of your love.
makatiligalang gugma. What an amazing love we have in you, O Lord. Everlasting. It has no beginning. It has no end. Perfect love. Divine love. Wonderful love. We thank you, for you are our loving Father, whose love is beyond our understanding. Your kindness, your mercy, O Heavenly Father, will always be our breath. You remain steadfast, and with your love, the world continues to live in harmony with one another. We thank you for your continued love for each one. Thank you for it is what we believe that matters, and that is our faith in your love. This morning, we would like to bring before your holy presence everything, all of our concerns, tanang mga kabanata, tanang mga paghamyo, ilabi na sa among mga kaigsunan nga anaa sa balatian. Ginaampo namo, especially si Igsong Jimmy, tungkol sa iyang asawa na nakakonfine sa doctor's hospital tungkol sa diabetes. Ginoong Diyos, ikaw ang makaayo kaniya. Kung diha sa imong taluoy, diha sa imong gugma, nagahamyo kami, kaluoy siya. Ang tanang anaa sa kalantian, ang tanang anaa sa kalisdanan, sa pagpamita, sa pagkinabuhian. Ikaw, O Diyos, ang mga tabang kanamo, aron nga kami makasustain. Kaluoy, O Diyos, ang tanan namo mga paningkaw. Sa mga adlaw, we face different people, different needs. Kung labaw sa tanan, at tunay mga challenges na buot nila among masabtan. Sa imong gugma o kaluoy, nagahagyot kami, nga ikaw, maugayon ang mga tabang kanamong tanan. Bendisyonin ang matag usab, ilabi na sa ilang mga paghangyo on their individual requests of the moment. You are the God who can read our thoughts. You know even our future and even our past secrets. Everything is known before your holy presence. Walay matago, O Diyos, diya kanimo. Ang imong ginapaabot kanamo, nga among kini isay-isay, among kini isulti kanimo, among kini ampo diha sa imong gugma, aron na kami imong matabangan, aron ikaw mugamit sa imong mga anak, aron nga matagbo ang mga panginahanglan.
sa tanang mga challenges, problema ang ginaatubang ng Diyos. Dili kami maluya, kay kabahin kini sa among padayon na paglakaw. Kuyo, ikaw. O Diyos, nag-aampo kami sa tanang makasaulog sa ilang birthday sa tigigin na simana. Ikaw ang amahan sa iyong gugma, magpakamaayo kanila, maghahatag sa mayang paglawas o magalugway sa ilang kinabuhi. Taas na kinabuhi na makauban pa ang ilang mga hinigugma. Nag-aampo sa kami kanimo sa among nasod, sa sitwasyon, diin at dunay mga kabalaan sa leadership sa among nasod. O Diyos, ikaw ang kaiya sa kalibutan. Ikaw ang nahibalo kung unsa ang angay sa imong nasod. Busa among ginaampo nga imong tagdugon ang kasing-kasing sa tanang mga leaders. Aron sila, O Diyos, makaamgo sa kapatuuran. Adunay konsensya sa ilahang kasing-kasing. Aron na sila dili magpatuyang sa ilang mga sayop na pagtuo o diha sa imong pagdiyan. Makaangkon ang imong nasod sa kalinaw o kalipay. Nag-aampo kami alang sa among mga estudyante sa ilahang mga paligtamot, sa ilahang mga exams. O Diyos, ikaw ngayon ang mga tabang kanila. Nag-aampo kami alang kang R.G. Lorenzo. Nga ikaw, O Diyos, ang padayon na mag-anoint kaniya, maghahatag sa kaalam kaniya na sa iyang pagpaningkamot aron finally matapos na ang iyang kurso. O Diyos, imong gasa kaniya ang imong kaalam o ang imong pagbantay. Pananatili ang tanang mga estudyante ng modula alang sa lokal na krisahan karong simana. Ikaw, O Diyos, ang mag-bless kanila sa tanang mga coaches, sa tanang participating school. Ikaw, O Diyos, ang mag-panalangin kanilang tanan. Andama kami, bisan pa matag kasing-kasing karon sa among pagpapalandong sa imong mga pulo. Ubihang kanimo, O Diyos, pinatugyan namo ang tanan, ang pagpasaylo, ang pagkamapag-idugsan ug labaw sa tanan, ang abling kasing-kasing ug unang-una nga magadawat sa imong pagmaymay kanamong tanan. Salamat sa imong pagpaminaw sa among mga pag-ampo. Ginatugyan namo kining tanan na diha kanimo, bisan pa ang mga request na wala namo na mention na sayo kada diini o amahan kaluwi kami. Duga ang among mga paghangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, the Lord will answer all our prayers. We know the Lord will answer all our prayers. If we live a whole life, shine our own and do the right. We know the Lord will answer all our prayers. Amen. Magatindog ang tanan, si pagtawag sa pagbasa sa Ebanghelyo sa atong Ginoo, sumala ni Lucas, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang sa 11. Usa ni anak ka adlaw, nitindog si Jesus sa daplin sa linaw sa Nazareth. Pinugog dito kaniya ang daghan na tao tungod kay gusto sila paminaw sa pulong sa Dios. Dito sa lakihanan, nakita
nakita ni Jesus ang duha kasakayan, nakakanaog na ang mga mangingisda aron sa paghugas sa ilang mga pupot. Ang usa ka sakayan, iyan ni Simon. Gisakyan kini ni Jesus ug gihamyo niya si Simon nga itulod kini og jutay palayo sa dapling. Gilingkod si Jesus ug nagtudlo sa mga tao. Pagkahuman niya sa pagpanudlo, ingon siya kang Simon, pagpalawod kamo ug itaktak ninyo ang inyong mga pukot aron makakuha kamo og mga isda. Ingon si Simon kang Jesus, magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda, apan wala gayon kami nakuha. Apan tungod kay niingon ka man, itaktak ang pukot, itaktak nako kini. Ipalawod sila o itaktak nila ang ilang mga pukot. Daghan kaayo ng isda ang ilang nakuha ug hapit gani magising ang ilang mga pukot. Unya, ikamay nila ang ilang mga kauban dito sa laing na sakayan aron tabangan sila. Pag-abot sa ilang mga kauban, gipuno nila ang isda ang duha ka sakayan ug hapit sila malunod tungod sa kadaghan sa mga isda. Sa pagkakita ni Simon Pedro, niluhod siya sa lubangan ni Jesus ug niingon, Ginoo, pahilayo kanako tungod kay makasasala ako nga tao. Tungod kay natingala gayon si Simon ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda na ilang nakuha. Natingala usab ang mga kasusyo ni Simon na si Santiago, si Juan, nga mga anak ni Zebedee. Unya niingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok gikan karon, dili na isda ang imong pangitaon kung dili mga tao aron maluwas sila. Sa dihang na napadapli na nila ang ilang mga sakayan, gibiyaan nila kining tanan o gisunod ang Jesus. Kini ang pulo alang sa katawhan sa Dios. Ang paligid ulang malayaan, ang pulo sa Diyos pulutan. Ang paligid ulang malayaan, ang pulo sa Diyos pulutan. Magaling po ang katawan. Usap, maayong buntag ka ng tanan. Mabalo ko, ma-excited ang daghan, nakakawahan, nawabot ang Biyernes, aron sa ulugon, ang Valentine's Day. O miining nga adlaw, akong gipahalipayan ang tanang mga nahigugma. Nagturos-turos ng gugma nga nagsuot ng sinina na kulay pink. Why? Because bunako, the color of love is pink and not red. Red symbolizes blood and fire, while pink symbolizes really the color and the roots of love. Ma-learn na nato sa atong Arts 101. Na-learn pa natin mo siya na? That the color of love is pink and not red. Better wear pink this Friday as a sign of your love. Sa mga istorya sa kinabuhi, bisan pa sa mga kung saan ay kinatanaw nato sa TV, sa cellphone nato, mga Korean novela. Ilabi na ako, kung sa akong gina-after sa tanang kinatanaw, katorang mga triumphant or victory sa vida. Dili ko gusto mo tanaw ka na makiliti siya.
Gatanaw magid ko kada gabi o kagabi na miss nato pag-review si Lilith Matias. Pero unya naawa na nako. Basta ganay napildi na sa kaso na anak ko yung problema sa vida. Pag doon na ako sa iyo, hindi na ako tanaw. Kaya ako tanaw lang ang kadaugan. Hindi ko gusto o tildi. Kagahapon, ang katapusan ng adlaw sa kompetisyon sa GenCas sa among eskwelahan. Kumbaga, General Santos Customs Administration nga courses, tanang eskwelahan ano na yung customs, nagtapok sa MPC arat sa ilahang NIP. O so ay pagpapagod, champion NIP ang wagong eskwelahan. Ay, nakapigil di patildi. So na-champion NIP. Kung makita ganyan natin kung nagadula ang team, niya, kung sila ang talamang, kanaw ko anak, pag makita na ako, mamaksa na sila magawas na ako sa gym. Dili ko gusto na makita na matildi sila. Sakitan ko. Sakitan ko. Madula na sila, unya na ay magagma, unya, napagoy kalukoy sa akong team. Kusunod na lang sa office, dinala ko magkaroon ng tao. Unya, kung chat na ito estudyante, kisa na daw. Pag-ingon, lamang ni Sir, kung gawas na ko ni Ana. Kaya matataw na sa ko. Nga nung daghan ang parehas nato nga dili gusto sa frustration. Gusto nato sa kanunay ang kadaugan. Balikan nato tanaw ang nahitabo kang Pedro, kang Simon o kang Uban. Usa sila gitawag ni Jesus. Frustrations. Pastor, asa dito ang frustrations? Usa kagabi sila nga nangisda, wala gayon sila nakuha bisag usa. Kapoy kaayo sila, walay tulog, wala gayon sila kalipay, kay walay madala sa ilang mga asawa anak na isda. Pag sa kanilang niabot si Jesus, umihanyo, Simon, pasakya ko sa imuhang sakayan, sa imong baruto, sa imong lancha, di man nagagaway lancha. So, nisakay. Unya, dagang tao ang itapok dayon, o nanudlo dayon si Jesus. Kani si Jesus, nakahibalo kung unsa ang nahitabo sa atong kinabuhi. He knew for sure that Peter, James, o si Juan na magpuyog na sila kanunay, grabe ang ilang kakakoy kaluyan o indo nato frustration kay mga maayos sila na mag-isda pero wala sila nakakuha isang usa. Posible niingon sila malasa. Yun, terpilih malasa. Niingon si Jesus, o natikala sa sila. Ingon sila, pwede ba palawag gamay ang inyong bangka? Pedro? Simon Pedro, pwede ba ipalawag? Tanang Simon Pedro, ngalan na niya, Simon Peter, kay ang Simon, madalaman ang pangalan sa amahan. Mauna, ako nakay anak, ingno nato sa Tainisa, anak niya si Minsoy ni Sakto, rapaging anak, mo ng Simon Peter. Karon, niingon si Jesus, itaktak ang inyong mga hugot at dito naging nasabot ang kasuko. Medyo nasuko na si Pedro. Usa manalo. Tak-tak manalo nga usa ka gabi namin ng isda. Wa yung isda. Tak-tak na sa. Ana ang iyang kapungot. Kaya si Pedro, pungot na ninatawa. Dali na siya masuko. Unya sa Panginoon ni Jesus, itaktak ang inyong mga pungot. Moto na ningon na rin siya, di mo gabi kami ng lista pag wala, ngayon kami nakuha. Pero, ano na change of heart?
tungod kay niingon ka man na itaktak ang pukol, itaktak na ako kini. So, ino si Pedro siguro kapinsulto ni. O, sige, ingon na nimo. Itaktak. Gitaktak. O, sa dihang, niingon sila, hala, pero di naman naghanap isda. May bulong kayo sila. Grabe, excited na sila. Ang frustration, napulihan o excitement. Napulihan o kalipay o pinag-ingon. Yes, natin na siguro may madala isda, natin na mahakag sa mga pamilya, gitawag ang mga kauban, dali ka mo. Doon mo diri. Kaya, para dito na sa ibutang ang mga isda o hapit ang third na gamit o hapit sila malunod tungod sa kadaghan sa mga isda. Hapit magisik ang ilang mga bukod. O diha mga kaisunan, gibagay ni Pedro ang gamay kaulaw o naingon siya kinsa man kining magtutudlo ng gamanan nga naghatag o bilagdro kanato niining daghan ng mga isda. Niluhod ni Pedro sa atubangan ni Jesus at ingon, Ginoo, pahilayo kanako tungod kay makasasala ako nga tao. Tungod kay naningala kayo si Simon ng iyang mga kauban sa kadaghan sa isda na ilang nakuha. Unya, niingon si Jesus kang Simon, ayaw kahadlok, gikan karon, dili na isda ang imong pangitaon kung dili mga tao aron maluwas sila. I will make you fishers of men. Kaya sinunan. Gikan sa daghang kapakyasan sa kinabuhi ni Pedro, nakita ni Jesus ang iyang kinabuhi o diha mismo gipadayag ni Pedro nga willing siya magpagamit sa Dios alang sa iyang mga buluhaton. O dinhi mga kaigsunan, atong hinuktukan kini nga pagkitabo kauban sa mga tinunan ni Jesus that with God pursues the frustrated. Ang mga frustrated na mga tao gitabangan sa Dios aron na makapadayon sa ilang mga gusto na pagabuhaton. Unsa ang nakita nato pinaagi nini nga istorya nga makadasig ka nato karon. Una, ay suunan sa higayon na nata sa kapakyasan when you are frustrated kay na-fail ka sa unsa man na butang, ang Diyos pinaagi sa sinatian ni Pedro, He convinces them of His power. He convinces them of His power. Si Pedro, wala na duha-duha sa pagtubag kang Jesus. Yes, Lord, I will follow you. Kaya sumala sa pagsulat ni Lucas, sa dihang napadapli na nila ang ilang mga sakayan, gibiyaan nila kinintanan o bisunod kang Jesus. Ganun bisunod sila. Kaya nakita nila na si Jesus adunay gahom nga amay na ilang tuuhan o ilang ginatuuhan na magaluwas kanila sa matang higayon na magkaproblema na usap sila sunod. From frustration, hangtod na na-convince sila sa gahom sa Diyos. Imagine, usap kagabi sila na nagisda, walay nakuha. Apan ang Ginoo was able to do in seconds. Segundo lang, si Pedro na hibulo na puno ang ilangan sa kayan o
nga angay nakaw batunan karon, estudyante ka man, negosyante ka man, teacher ka man, kung sa man ang imong trabaho. Let your word be, at your word I will let down the nets. Sa imong magpulong ko Diyos, buhaton na ko ni, kay kaya na ko ni. Butay ang exam, hingna dahil ang first nimo nga linya sa imong pag-ampo, sa imong pagsulat, sa imong exam. At your word, O Lord, I believe, I will pass the exam. Imo kining i-declare sa imong tanang kapakyasan nga nasinati. Imo kining nga i-declare. Ang akong pinsan, namatay na ko siya tungkol sa breast cancer. Akong pinsan na grabe dito ka-stricta. Apan, ipasalamatan na ang Diyos kay tuhod niya nakakakton ko pagluto, nakakakton ko sa paghinlo sa balay, daghan na butang itong high school pa ko sa Davao. Nag-eskwela siya o education. Unya, during the board exam, first niya na-attempt, ang iyang score, 74. Unya, 75 ang passing. Grabe yan nila. Kaya, ang ipasali, pasahala, kay nanay item, gagahulat mo sa Matina High School. Ala, sige. Pasahala yun. Huwag man ang papasali. Frustrated. Hangtod na retake kasaksiyan. Huwag niya po napasal. Ang una niya ang score 74. Sunod na niya ang score 72. Ang lupok man. Uy, delikado na niya. Hindi siya na mga panan. Lisod na dyan kayo ng inyong exam. Inon na siya. Magsayo naman ito, pero naman makapasal. Dito ko una nakakatun, basta gani mo ingon, magsayo na nag-take ng exam, pero hindi kapasal. Katong nakapasal, ito nag-ingon, tingin gusto ka sa exam para mapagsak dito, hindi kapasal. Ikatuloy, ikaupat, ikalima na niyang exam. Wag siya nakapasal. Grabe na frustration. So, ipasalikan na lang siya nga makataw na po mag-abroad. Kaya di naman isa makapasal, wala sa chance sa FF, abroad na lang. Apas dito sa Amerika, dito sa mga parente. Kapila po siya. Nag-adto sa immigration, i-interview para sa visa. Pagsak na dyan. Di man din makasal-pasal. Tandaan na lang na frustrations na sa iya. Makaingon ang pagani ko sa mga pinsan. Si Manang ba? Pasal mo, bugo kasi siguro na si Manang. Kaya na rin mga kaagaw, mga manggol niya. Bugo kasi siguro si Manang na huwag mga kapasal. Hangtod na finally, nakaambo siya. Siguro ang teaching sa DepEd dili alam na ko. Siguro ang pag-abroad dili ko alam na ko. Dito niya nakitaan kaya maayo na siya mag-bake, maayo na siya magluto cake, mag-bake sa cake, kung unsa pa nila maayo magluto, sa unsa nga sudan, maayo. At dito siya na sekso. Dito po ko nakakatang mag-bake o cake, paghimo o boxes, pag-deliver, pagpalusot sa mga kliyente na nakasipyat ni kay ang wedding cake, ang kung gusto nila ang color, kasi siyempre white yun. Kunya kay ang trabaho na sa una ng gamay o blue, para mo sa ka white. Sobrahan, makagpatak ang coloring na blue, malino mo ng white. Usahay ng mga bungka, pang-cake, sakay kong taxi, pag-deliver ng asa, magpalusot sa sarili ko kasi lagi kaya na bungka, sa sintawod na kasi natihan. Apan unsa dito, from her prostration, dito niya na-realize na diha ni Isaiah pakamayon sa Ginoo. O, dito siya natingon,
I can still serve God through this. Mag-bake o cake, magluto o unsa na mga sultan. Whose power was that? Siya kay Southern Baptist na po sila. Kunya kung magsimba ni kong Domingo, maghiwalay ni. Doon naman ang Southern Baptist sa MacArthur Highway. Na kumahan, diyan na lang, haitan na kami at tumindi sa Bonifacio, kaya ito man ang church. Hindi mo siya, ay, dito nila ang simbahan, ito may yung simbahan. Dito ko pupuyog sa inyo, yung sisipisan siya. Dito na mo simba sa inyo. Hangtod na nasanay na sila sa UCCP, o hangtod na kung sige na sa kabagsang hilak siya. May ingon, may ako siya naghilak. Wala na dito yung paglaro. O, pag-uling niya, kanto, sunod na simana, nagbabaha ang mga orders. Dito na niya na-realize. Dito, di ay. Ang convincing power of God, ipag-iusahay sa atong frustrations until we finally discover His real purpose for our lives. And then finally, she committed herself. Titanang gugma na ang niyang pag-bake o dito ni gawas ang iyang kalibay. See, dito ipadayag sa Diyos ang iyang purpose inaagi ni. So kang Pedro, himuon tagihapon kang fisher, but not of the fish, but of the people aron na sila maluwas. Itang tanan sa atong mga frustrations, ang pulong sa Ginoo ni Pedro, ipadayag ka nato, at your word I will let down the nets. At your word, Lord, I will do my best para mapulpil ang imong pagbuot. Ikaduha nga butang. Siyempre, kung frustrated ta, failure ta, una-una na to na we are worthless. Wala ba yung failure? May ayaw ni? No? Manayan na rin yan. May ayaw ni? Apan, diha kita hinuon ikunbik sa Ginoo. So sama sa iyang pagkunbik kay Pedro. Iyang ipahigmata nato ang atong mga kasaypanan. At then, mauna na si Pedro, iyang i-confess, iyang gidawat na siya di maayo. Lord, palayo ka na ko, for I am a sinful man. Kani, karon mga igsoon, muduol ta sa Ginoo karon magingno nato, Lord, dili ako worthy to come and to avail of your love because I am a sinner. At yet, ang pulong sa Ginoo, nagaingon ka nato, anak, tungod sa imong mga sala, ania ako, andam na mamatay. Aron nga mawala ang imong sala. Kanabi paminawon sa dihang ingon si Pedro, Lord, palayo ka nako. Depart from me, for I am a sinful man. Kapag dito pahinuon at pagnuon ang Ginoo ka Pedro. Kung siya ni ingon, Pedro, come and follow me, and I will make you fishers of kaigsuunan. Kani tungkutan na usahay magpugong ka nato diha sa buhaton sa simbahan. Kay atong ginatanaw, we are not worthy tungod kay makasasala ta. And yet, ang pulong sa gugma ni Jesus karon ipadayag diha sa iyang mga tinunan. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Ikaw ang igsoon, muingon ka, Lord, palayo ka na ako, I am a sinner. Ang iyang
come, follow me. I will make you an engineer. I will make you unsa man maayo nga tao, teacher whatsoever, himuon ko ikaw na maayo, na magbalantay. Kaya suunan ni Andy si Jesus, dili alam sa mga perfecto na tao. Ni Andy si Jesus, alam sa mga tao na mga makasasala, the sinners and the lost. Aron na sila ikaplagan pag-usapan. Kung ang pinakalamig niya sa kasalita ni Pedro ang katulong na butang, he commissions us to serve Him and participate fully in His ministry. He commissioned them, and now He is commissioning us to serve Him and participate fully in His ministry. Sa atong Sunday School kaganihan, atong gisgutan ang kanaling kiningabutan. Unsay mga factors ngano ang uban ng ganahan kung saan naman sa ministry? It's because of the people that surround him or her in the church. Sometimes, kita pa mismo ang tao na naa sa simbahan ang nagatula sa atong mga isunan pahilayo sa simbahan tungod sa atong igot pa sa mga younger generation, pagka-judger. Because we condemn people. We do not do things to redeem them from sin. We do not usher them to Jesus. Instead, we push them out. Mauna ang ako sermon sa una sa Bisaya. Are we pushing or pulling? Kung una ko, di ko nga negative kidding. Upon we dwell with a positive side, we push and pull people for the Lord. Ug dinhi karon ang pulong sa Ginoo tungod kay kita iyang gi-commission to serve Him and participate fully in His ministry. Ang iyang magbaybayin soon, ayaw kahadlok kay ako pag-uban kanimo. If God is sending you, if God is choosing you to be His partner in whatever work you are engaged with, remember, He will not leave you nor forsake you. Dili gayon niya ikaw biyaan. Tungod kay ang pulo ng hugma, upat man ka letters, ang ikaupat na butang, angay na itong dinugduman, He causes us to value Him all above else. Kana, ang tinuod, no? Sahay, nakababag ka na ito. Ganun, dili na ko musunod kanimo ko Diyos. Naipagutanan ako sa atong tanan. What do you need to leave behind to follow the Lord more fully? O saman, ang mga butang na amay mong biyaan aron na ikaw musunod sa Ginoo. O saman kadto. Are there things that hinder you to follow Him? Ada na ba'y bugat na butang na nagpahinay o di na inuod ka makalakaw aron na makasunod kaniya sa magdana? Posible courage. Wala ikaw courage nga musulti sa kamatuuran. Igno nimo just like Moses. Sa diyan gisugo siya sa Dios. Go to Egypt.
and confront the Pharaoh apan usa ang mga alibay. I am not an eloquent person. I am not a good speaker. Kung ingon ang Diyos kaniya, may problema na Moses. Si Aaron, kain mo, igsoon, mahimo ni mo spokesperson. Wa man ako'y gahom, aron tuuhan ko sa Pharaoh. May problema na Moses. Ipa-perform ta ka ang milagro. Tagaan ta ka. O otoridad. O ipakita na ako ang akong gahom sa mga Egyptuhanon. Kana nga mga rason nato. Usahay nagbuingon ta na. Pas dili na sa upas, dili ko pamanong ako pas, dili ko maulaw, dili ko pas. Okay na, kasabtan na gina na ako. Kapag imani, if God is calling you to preach His word, imani kini, bisan dili ka pamao, mahibulog ka, na ikaw nagasulti sa mga pulong na makahatag o panalangin sa kanyang katawan, because it's not me, it's not us, but God who will speak for us. It is God who will do miracle things. Mga daghan ng milagro aron nga tuuhan ta. Frustrations, kapakyasan sa kinabuhi. Mawagtang kinigtanan tungod sa gugma sa Diyos kanan. And the Lord is pursuing you in order to show you 4 things na itong iisigutan. To wrap up the 4 things. How great is your power, O Lord. How great is your love unto me, O Lord, that you pardon me from my sins. How important it is to accept and be part of your word, O Lord. And how vital it is to value Jesus above all else. Maayo kayo ng pinagutang. Kasi Jesus labaw sa tanan ang madali kaysa si bisan kinsa na tao kay kini ang pinapaabot nato. Labuhaton nato alam sa Ginoo. Do you love Jesus? What hinders you to do His work, to share His love? Ang Diyos magapadalangin, maayong buntag kadalagan. God's wisdom turns the wisdom of the world upside down. God calls us unexpected and extravagant opportunities to grow in our gifts and our holding things close in fear distract us from the path of discipleship, but trusting in God and in God's future lead us to great generosity and joy. Let us gather our gifts together and offer them to God in gratitude and praise.
Guide us, Lord, and help us to live by you. Lord, as we bring our tithes and offering, you do so with cheerful hearts, and we pray that you will use this offering to further your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. At this point of our worship, we invite our couples, ang mga mananayayon, na muadto sa tubangan alang sa pag-ampo sa gugma sa isip mga mananayayon. Ihagin na ako. Tuulan ninyo yung mga asawa at mister, luman mo. Labog na. Nagdoon ako. Nagdoon, ano naman ako? Hindi pa no? Nakaya baka ng gamay. Marami ko hindi marinaso. Tayo na Eva, tayo Yago. Every year, we do this to recommit unto the Lord our love and to pray unto Him to increase our love for each other. Niini karon nga takdan, buot nato na sa ulubod ang gugma nagasa sa Dios kanan. Isip mga mananayayon, recall the moment nga kamo diniusan sa Diyos sa inyong kaligyon, sa inyong manaliusan, pinumdumi kung iulsa sa Diyos pagbabalik kaligyon ang kalipay kahimik tuon sa gugma ninyo sa mga kasama. I ask you to face each other and hold hands together. Ang akong asawa niya na oh. Sige. Sa inyong kasal, ikot yun po ako na kasal ninyo as you say your vows.
nalalawan sa daghan ng mga challenges, mga kapakyasan, mga kadaugan mo sa buong Diyos, na makabaton sila og joy, kalipay, kalinaw diha sa ilang pagtuyo. Ginoo, nag-aambusap kami nga kalikon kanunay ang ilang matagamtaman, mabatunan, kaliwala sa kapakyasan o Diyos o mga kahuyangan na mag-aabot sa ilang nagsatag sa kamamit bagay. Ilabi na sa ilang pagkalima, pagkakiman sa
Maglingkod lang sa kita, manindog lang kita niya sa 4th stanza. I know that what was once blessed to me is very strong. Nor why it hurts because His love redeemed me for His own. Ginatugyan daw ang tanan. Ang bugma na maoy magapugkos tali sa panimalay. Ang bugma na maoy magapandong kanamo aron nga dili kami maluya. Ang bugma nga higpit nga gikan kanimo mo'y bugma nga maghatag kanamo ug bagong paglakaw sa matag adlaw. Kinatugyan na mo kanimo ang tanang mga buhaton niini nga semana. Ang tanang paningkamot namon Dios dili mamahimong balay pulos tungod kay ikaw. Pinaagi sa imong ugma pagpanalangin kanamo ug pasinagit kanamo sa kadagaya sa kalipay
sa kalinaw ug gugmang higpit pinaagi kang Kristo Jesus, ang Ginoo ug manluluwas. Amen o Amen.